Sa mga kalsada sa Thailand, pinipilahan ng pampalamig ang thick milky drink. Hanggang ang sikat na street cooler na yan, napadpad na rin sa lansangan ng Maynila. Kahit di pa nakapunta ng Thailand si Jenny Lin, kinarir niya ang pagtitimpla nito. Sa mga online video niya raw nakita ang paggawa ng thick milky drink at agad naman siyang sumakses. Kung mahilig sa mga inuming creamy at fruity, dumayo na at mag-food crawl sa Carriedo sa Quiapo. Bukod kasi sa mga paboritong Pinoy street food, matitikman na rin sa Carriedo sa Quiapo ang thick milky drink ni Jenny Lin. Bukod kasi sa masarap at talaga nakapagpapalamig ng katawan, hindi raw mabibitin sa serving nito, sulit daw ang pagpila. Mga Pinoy mahiligan sa magatas eh. Dahil ano nga tayo, nasa tropical country tayo eh. Gusto nila magatas, malamig. Nagsimula raw magbenta si Jenny Lin ng pagkain sa Quiapo nitong Pebrero lang. May lechon rice, chow fan at Hungarian sausage. Trending daw lahat sa social media. Para pambalanse, nag-isip siya ng dessert na palamig pa. Parang kailangan namin ng dessert dun sa lechon para medyo iwas umay. Dinagdag namin. Ngayon, ako naman, nag-isip ako, lagyan natin ng puro prutas naman. Sa halagang 50 to 70 pesos, mabibili ang thick milky drink na may iba't ibang flavor. Ang thick milky chocolate, thick milky dragon fruit, at ang bestseller na thick milky avocado na wala pa raw isang oras, ubos na. Ang bestseller namin yung avocado eh. Kasi kahit saan yata ilagay ang avocado, talagang mabenta eh. Noong una may mango kasi depende sa panahon eh. Pagka seasonal lang din yung prutas. Ngayon po avocado, dragon fruit. Nagdagdag na rin kami ng chocolate. Pero meron din talaga kaming mangga. Ang talaga raw nagpapasarap ng kanilang produkto, ang pagle-layer ng ingredients sa baso para balanse ang flavors. Sa paggawa ng thick milky avocado drink, una ilalagay ang dinurog na sariwang avocado. Sunod na lalagyan ng hindi tinipid na thick milk sauce. Gawa sa pinaghalong avocado, condensed milk, powdered milk at all-purpose cream na sariling recipe raw ni Jenny Lin. Sunod na lalagyan ng yelo, pupunuin ng gatas, lagyan ulit ng thick milky sauce at toppings na hiniwa-hiwang avocado. Sa tingin pa lang, ang cool na! Kailangan mahuli mo yung tamang lasa eh. Kasi kapag sumobra sa tamis, sumobra sa lasa, hindi na masarap eh. Over na eh, parang mauumay ka na lang. Kailangan yung balanse lang. From ballpen, padlock at iba't ibang accessories, kung ano-ano raw ang sinubukang itinda ni Jenny Lin para kumita. Bata pa lang, siya raw ang naging katuwang ng kanyang nanay sa paghahanap buhay. Kaya sanay na raw siyang makihalubilo sa napakaraming tao, lalo na tuwing araw ng Quiapo. Since high school, nagtitinda pa lang yung nanay ko, yung mga lola ko. Quiapo na talaga. Mabenta naman nung araw nung wala pa mga online platforms talaga eh. Nung hindi pa uso yung online selling, talagang mabenta talaga sa bangketa. Nung tumumal, nag-ship kami sa pagkain. Gaya ng ibang nagsisimula ng negosyo, naranasan daw ni Jenny Lin ang mangutang at malugi. Kaya nung kumikita na siya sa pagtitinda, natutunan daw niyang mag-ipon at taikutin ang kanyang pera sa negosyo. Mamumuhunan ka, tapos malulugi ka. Tapos kapag nalugi ka, mangungutang ka. Tapos pag nangutang ka, malulugi ka ulit. Dagok na naman yon. Pero sabi nga sa'yo, wala namang imposible kapag sinamahan mo unang-una dasal. Kailangan bawat negosyo mo magdadasal ka kasi doon gagabayan ka eh. Kahit ang kanyang sikat na ngayon thick milky drink, di raw agad-agad bumenta. Matumal talaga yan kasi hindi nila kilala eh, lalo na ganyan yung display. Hindi nila kilala talaga ano yan, ganun. Bagong-bago eh, nakita namin yan sa Thailand eh. Yung mga ganyang atake. Nung natikman na, tas na-vlog ng ibang vlogger, yun, na ano na po, na medyo nagtuloy-tuloy na. Ayun o, punong-puno ng laman. May cheese, may stick nga, may tinatawag na stick na flavor. Masarap. Yung natutunan ko sa pagtitinda ng pagkain, consistent ka lang eh, huwag kang bibitaw. Sa ngayon matumal, pero pagka nakilala ka, hanggang sa malaman na ng iba na masarap yung tinda mo, yun, aanoy na yan, dudumugin na yan, dumog na yan, hanggang sa, oh dito masarap yan.
Sarap talaga. Masarap. Saka punong-puno ng avocado. Tsaka talagang bagay kasi ang init na araw, no? So, very refreshing. It's served fresh. Then, I like it kasi hindi mapait yung avocado. And very milky. Yeah, yung isa. Mahirap siya, pero masaya naman kasi maraming bumibili. Siyempre, kumikita, kaya mas masayang magtinda. Galing Thailand dyan, sa Wadika. Kada araw, umaabot daw sa 200 cups ng thick milky drink ang naibebenta ni na Jeneline. Katumbas ng halos 30 kilo ng avocado at dragon fruit. Sa Quiapo, lahat naman dyan dumadaan eh. Kahit sino dumadaan, kailangan ang display mo maayos, kailangan masarap agad. Sa tingin mo palang masarap na. Yung pinaka-the best dyan, yung kaya ng masa. Huwag kang mag-overprice, okay lang, kahit na konti yung kinita mo, basta yung quality, okay na yun eh. Quality over quantity nga eh. Ang 3,000 pisong puhunan ni Jeneline, kumikita na raw ng 7,000 to 8,000 pesos kada araw. Kaya plano na raw niyang magdagdag ng mas maraming flavor. Nag-invest na rin si Jeneline sa mga gamit para masiguro ang kalinisan ng kanilang paninda. Kung paano yung galawan, susundin mo eh. Kapag ka lumihis ka ng galaw nila, parang lilihis ka rin. Kailangan kung paano yung galaw ng isang diskarte sa kalsada, sasabayan mo. Kapag nandoon ka na, doon mo ma-realize na minsan tama na pala yung ginagawa mo, tuloy-tuloy mo lang. Sa kalsada raw, madalas nasusubok ang galing sa pagninegosyo dahil kung patok sa masa, wala nang kawala ang kita.